Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dismissed cop at kasabwat arestado sa pamamaril na ikinasawi ng pulis na presidente ng Homeowners Association sa Bulacan. Amnesty application para sa dating CPP, NPA, NDF members magtatapos sa March 13. PNP Cordillera sumabak sa EMPO Challenge para pahusayin ang emergency response. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang dismissed police officer na itinuturong gunman sa pamamaril na ikinasawi ni Police Master Sergeant Jose Uring sa Giginto, Bulacan noong gabi ng March 8. Ayon kay Police Regional Office o Pro-3 Director Brigadier General Jess Mendez, dinakip ang sospek at ang umano'y kasabwat nitong driver noong March 10, Martes, sa magkahiwalay na operasyon sa Bulacan at Obando, Bulacan, matapos ang tuloy-tuloy na manhunt ng pulisya. Si Uring na nakatalaga sa Bulacan Provincial Intelligence Unit ay tumatakbo bilang re-electionist president ng Homeowners Association sa kanilang subdivision nang mangyari ang pamamaril matapos ang caucus ng samahan. Isang 54 anyos na babae ang sugatan sa insidente. Nakaburol na sa barangay Tuktukan, Bulacan ang labi ng biktima habang inihahanda ang kasong murder at frustrated homicide laban sa mga suspect. Nagpaalala ang National Amnesty Commission o NAC sa mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF na malapit nang magsara ang aplikasyon para sa amnestiya sa ilalim ng Proclamation No. 404 na itinakda hanggang March 13, 2026. Hinikayat ng komisyon ang lahat ng kwalipikadong individual na agad magsumite ng kanilang aplikasyon upang makabalik sa ilalim ng batas at makapagsimula ng panibagong buhay. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng programa sa buong bansa, nakahanda ang mga Local Amnesty Board o LAB sa iba't ibang rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao upang tumanggap at magproseso ng mga aplikasyon. Layunin ng amnestiya na bigyan ng pagkakataon ng mga dating rebelde na makabalik sa mapayapang pamumuhay at makilahok sa mga programang pangkabuhayan at reintegration ng pamahalaan. Ayon sa NAC, mahalagang hakbang ang programa upang palakasin ang kapayapaan, pagkakaisa at pangmatagalang kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng armadong tunggalian. Pinalakas ng Police Regional Office Cordillera o PROCAR ang kahandaan ng mga unit nito matapos ilunsad ang 2026 Enhanced Managing Police Operations o EMPO Challenge sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet noong March 10, Martes. Lumahok ang mga kuponan mula sa iba't ibang police provincial offices at Baguio City Police Office sa serye ng simulated 911 emergency scenarios na idinisenyo upang sukatin ang bilis ng koordinasyon, komunikasyon at taktikal na pagpapasya ng mga pulis sa aktwal na krisis. Sinuri rin ang kakayahan ng mga kalahok sa paggamit ng drones, body-worn cameras at integrated communication platforms upang mapahusay ang real-time monitoring sa operasyon. Ayon sa pamunuan ng PROCAR, layunin ng programa na higit pang patatagin ang kakayahan ng mga pulis sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang matiyak ang mabilis, maayos at epektibong pagtugon sa mga emergency sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.